May nagtanong sa akin, pwede po bang makasuhan ng breach of contract sa mga OLA, wala naman pong pinirmahan na kontrata? Magandang tanong po yan. Actually, meron ho kayong pinirmahang kontrata. Okay? Kasi ho, naalala nyo po nung kayo nag-download, no? Dinownload nyo yung application nila at binigyan nyo na access, no? At nag-agree kayo dun sa mga terms and condition. So, yun po yung way na pumirma po kayo sa kanila. Okay? Tawag po doon is electronic signature. Kasi ho, meron na ho tayong e-commerce law. So, tinatanggap na ho yan sa korte, no? Na by means of clicking, no? Is po, kumbaga nag-agree na kayo, no, doon sa kanilang terms and condition. Kasi ho, ano yan sumusunod na ho tayo sa technology, no? Kaya po naipasa yung e-commerce law, no? Actually ho, ang breach of contract is isa po yung kumbaga hindi nasunod or natupad kung ano man po yung napagkasunduan dun sa kontrata base ho dun sa terms and condition, no? Kung yan ay sa utang, pagka hindi ho tayo nakabayad sa due date, so pwede po silang magsampa ng kasong breach of contract. Ito po ay civil case, no? Ang maaari lang naman po nilang maano dito is yung kung ano yung nakasaad dun sa kontrata. Ano po? Kasi po nakasaad po sa terms and condition, for example po, pag hindi kayo nakabayad on time, meron pong penalty na ganitong percentage or ganitong halaga. Ano po? Yun din po yung ilalagay nila pagka sila po ay nagsampa ng kaso ng breach of contract. Okay. Kaya lang po, ito pong pinag-uusapan natin, OLA. Okay. So, malamang sa malamang po, hindi po sila makakapagsampa ng breach of contract. Bakit po? Kagaya ho ng lagi kong sinasabi sa aking mga videos, takot pong pumasok yan ng korte. No? Kasi ho, siguradong mababaliktad po sila kasi po, sila po ay nangaharas. Okay? Mababaliktad po sila. Okay? Bukod po kasi doon, no, ang korte ho kasi, may kakayanan, no, na magbawas ng interes kung ito po ay exorbitant or sobra-sobra. So, pagka nakita ho ng hukuman, no, na sobra-sobra yung sinisingil nila na interes at saka yung mga penalties, well, pabawasan po yun. No? So, instead po na makasingil sila na maayos sa inyo, mababawasan pa. Kaya po hindi sila pupunta sa korte para po maghabla ng breach of contract or maski man po small claims. Ano po? Hindi po nila magagawa yun. No? Yun po yung mga kadahilanan, no? Kaya hindi sila pupunta ng korte. Kaya po yan, ginagawa nila, puro pananakot po. Yan lang po ang kaya nilang gawin, no? Yung i-harass kayo sa tawag, no? Tawagan yung mga references, tawagan po yung mga ninakaw nila na contact details, no? Tapos po yung i-message kayo ng pananakot, i-email kayo ng pananakot, no? Yung magpapadala pa sila ng mga kung ano-ano, no? Yung bulaklak ng patay, no? Tapos magpapadala sila ng mga delivery, no? Yung sa Foodpanda, sa Jollibee, ganyan ho ang mga ginagawa niya mga yan, no? Pati ho yung ibang mga tao na abala at napeperwisyo sa kalukuhang pinagagagawa niyang mga yan. Ako ho, ang mapapayo ko lang ho sa inyo, no, kung may utang, kailangan mong bayaran, no? Nasa batas po yan. Pag nangutang, kailangan bayaran. Tsaka po, ako po isang kolektor, no? Kaya ako po, ang mapapayo ko lang talaga sa inyo, bayaran siya, no? So, ako po, isa pa pong maibibigay ko sa inyong payo is, mag-concentrate po kayo kung ano ho yung kontrolado ninyo. Ang kontrolado nyo po is, syempre, yung mindset nyo, yung emotions nyo, no? Tapos, magtrabaho kayo, no? Maigi. Huwag nyo silang isipin, huwag nyo silang pansinin. Kasi yan lang nga ho ang alam niya mga yan. Manakot, no? Kasi ho, ang gusto nila,
is sirain yung inyong mental health, no? Maapektuhan yung inyong utak. Para ho hindi kayo makapag-isip ng maayos at gumawa kayo ng drastic measures, no? Para makapangutang pa kayo sa ibang ola. Oh, di ba? So, kasi pag nangutang kayo sa ibang ola, yun ay pambabayad nyo sa kanila. Yun ang gusto nilang mangyari. O di kaya mangungutang kayo sa ibang lending. Hindi mababaon lang kayo na mababaon. Di ba? Kaya kung gawin ninyo, ay mag-ipon ho kayo. Mag-concentrate kayo sa trabaho nyo, no? Mag-ipon ho kayo. Tapos, maghanap po kayo ng other source of income. Kasi sa panahon ho ngayon, hindi ho na talaga uubra na isang trabaho lang. Kasi ho, napakataas na ho ng bilihin, no? So, kailangan ho talaga may extra tayong pinagkukunan ng income. O pwede naman tayo mga online selling, o ano yung mga paborito nyong hobby. Pwede nyong pagkakitaan yun. Hindi ho kailangan natutukan nyo siyang maigi. Kumbaga, sa spare time nyo lang po. Kahit papano po, yung kikitain nyo doon, maipandadagdag nyo na pambayad dun sa mga hindi nyo pa nabayaran na ola. Kahit papano po, mapapabis nyo mababayaran. Mawawala ho yung sakit ng ulo nyo sa mga damo na yan. Di po ba? So, yun lang ho ang gawin ninyo, no? Wag niyo ho silang masyadong kumbaga, wag niyo hong isipin na madidemanda ho kayo ng breach of contract. Actually, nung simula ho na hindi kayo nakabayad, no, sa takdang oras, breach na ho ng contract yun. Na-breach niyo na ho yung kontrata, no? Pagkaya naman ho kasi isinampa, kung ano lang naman yung stipulated dun sa terms and condition, yun din lang naman po ang ang susundin ng korte. Di po ba? Tapos kung may mga ibang mga expenses na incur yung lending, yun babayaran nyo rin yun, no? Compensatory something yun, nakalimutan ko yung term So yun isa yun sa mga babayaran. Bukod dun sa mga penalty, late fee, may compensatory pa po na sinasabi. Nakalimutan ko yung exact term Ang naalala ko lang compensatory. Pasensya na ho kayo, hindi ko masyadong kabisado yung mga terminologies kasi hindi naman ho ako bugado, ako po yung maniningil, no? Yung mga sineshare ko po dito sa aking mga videos is based on my experience po, no? During yung panahon po na kami ay nagsasampa ng mga small claims case, no, during mediation, no? So yun po yung mga naririnig ko, so yun po yung pumapasok sa isip ko. Medyo may katagalan na kaya nakakalimutan ko na rin po, no? I hope nasagot ko po itong katanungan na ito at sana po makatulong. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood at pagsuporta sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at sa inyong pagtatanong. At kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po kayo na suportahan din po yung iba ko pa pong mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.